Sino sa atin ang hindi nakapaglaro sa lupa nung tayo'y mga bata pa? Tumakbo ng nakayapak, nagbabad ng parang walang bukas. Ang di natin alam, may kamandag na hatid ang munting palaruan. Nanay, yung mga anak nyo po, papilahin nyo na rito at pupurgahin na natin. Taon-taon tuwing bago magpasukan, nagkakaroon ng purgahan tulad nito. Pero ilang beses mang magpurga sa komunidad, di nawawala ang mga bulati ng lupa. Sa datos ng DOH, 6 sa bawat 10 bata sa Pilipinas may bulate. Habang dumarami ang bulate, ang bata pumapayat at napupurol ang utang. Nagsisimulang gumanti ang mga alagang pinalalaki. Pero hindi lahat ng bulate sa lupa nakatira. Hindi lahat ng bulate nadadaan sa pagpupurga. May isa pang klase ng bulate na mas matindi, nakatira sa tubig. Hindi lang bata ang binibiktima, kundi pati matatanda. Ito ang bulating schistosoma, isang bulating kayang pumatay ng tao. Papunta ako sa Trento, Agusan del Sur para tuklasin ang kamandag ng bulating ito dito kung saan schistosomiasis ang numero 1 sakit. Barangay Basa po. Barangay Basa? Bakit tayo dito pupunta? Kasi yung barangay na yon, yung pinakapataas namin na mayroong cysto cases na natala sa aming opisina po. Gano'ng karami? More than 70%. 70 to 75% po yung apektado ng population. Halos lahat ng bata doon may schisto? Oo. Hindi ako agad na naniwala sa sinabi ng doktor. Sa isip ko, imposibleng magkaroon ng barangay kung saan lahat ng tao iisa ang sakit. So ito na yung Barangay Basa? Sino itong mga taong to? Ito po yung mga tao na apektado po. Lahat sila may schisto? Di ako makapaniwala sa aking nakita. Totoo nga ang sinabi ni Doc, bawat lingon ko may biktima ng schisto. Lumalaki? Bakit lumalaki yung tiyan? Kasi affected kasi yung system nila eh. Yung liver. Matagal na to? Ganyan talaga pagkapag ng schisto. Kasi atay yung ano niyan eh. Ito rin. Malaki. Diyos ko, ang dami. Malaking tiyan, payat na katawan, naninilaw na balat at mata, galis sa balat, ilan lamang ito sa mga sintomas ng schistosomiasis, ang sakit na dulot ng bulating galing sa tubig. Tingnan mo yung color ng skin nyo. Ang dilaw. Very yellow. So kayo po may schisto kayo, yung asawa nyo meron din. Tas ilan po ang anak ninyo? Lahat-lahat? 6. 6. Lahat po may schisto. Tas yung isa, Patay na. anong kinamatay po? Sisto. Nakakamatay pala ang schisto? Basta hindi makainom ng gamot. Halos 100 ang naroon sa maliit na barangay hall. Nalula ako sa dami ng may sakit. Di ako makapagsalita sa pagtataka. Ba't kayo umiiyak, Nay? Katuwa lang po. Natutuwa saan po? Kasi baka matulungan na itong anak ko. Wala po bang gamot na naiinom? Wala po. Pero hindi pa pala ito ang pinakamalala. May iba pang sorpresa ang mga alaga.
Halos di na lumalabas ng bahay si Joanne. Mag-isa, walang kasama, kundi ang mga alaga sa kanyang tiyan. Tigas ah. Hindi masakit. Hindi naman. Ano daw to, tubig to? Tubig. Kasi kapag ginanon ko, ma'am, parang Gumaganon-ganon Gumagalaw siya. sa loob. Gumagalaw sa loob. Sa edad na 21, sa edad ng pangarap at kabataan, tila ninakaw na ng mga bulate ang katawan ni Joanne. Dilaw na mata, katawang butot balat, tiyang halos di mabuhat sa bigat. Tumigil na ngang tumingin sa salamin si Joanne. Pero hindi dating ganito ang binatang ito. Sino ito? ako yan, ma'am. Ikaw to? Bagong pasok pa lang ako noon sa Bikiri. Ikaw to? Opo, ma'am. Hindi ko nakilala. Ang mga litratong ito ay kuha noong 2005, noong second year high school si Joanne. Karaan ng isang taon, umuwi ako dito kasi balak kong makapagtapos ng kahit high school lang, ma'am. Oh. Pero ayun, hindi na ako nakapagtapos, ma'am. Dahil sa sakit. Isang linggo lang ang pasok ko sa third year high school. Nakapag-into agad, ma'am, dahil sa sakit. Magdadalawang taon na kasi ito, ma'am. Sakit ko, ma'am. Di agad na patingnan sa doktor si Joanne, lumaki ng tuluyan ang kanyang tiyan. Schistosomiasis ang diagnosis, posibleng nakuha niyang bulate sa tubig malapit sa kanilang palayan. Uminom ako ng gamot para sa cysto. Pero hindi naman. Hindi naman lumiit yung tiyan ko. Ilang gamot ang ininom mo? 4. 2 beses kasi eh. Dati, isa si Joanne sa pinakamatipuno sa kanyang barkada. Pero dahil sinira ng bulate ang kanyang atay, di na niya kayang alagaan ang sarili. Kasi nahihiya na rin ako sa mga tao, ma'am eh. Dahil? Saka sa mga magulang ko kasi sila yung sumisilbi sa akin. Dapat ako, ma'am. Ako yung tutulong sa kanila, ma'am. Iniwan ko si Joanne sa palayan, ginugunita ang kahapon. Kung pwede lang mapalaya sa mga alagang sumira sa kanyang kinabukasan. Ilang taong pinag-aralan ni Dr. Salvatierra ang sakit na pumapatay sa kanyang mga kababayan. Pinag-aralan niya ang dumi ng lahat ng may sakit at tama ang kanyang hinala. Lahat positibo sa itlog ng Schistosoma japonicum. Isang bulate na matatagpuan lamang sa Japan, China at Pilipinas. Sa ibang bansa, tuluyan na itong nabura. Pero dito sa Pilipinas, patuloy pa itong nambibiktima. Traidor ang bulating schistosoma. Umaatake sa oras na akala mo nililinis mo ang katawan mo. Nakatira sa tubig ang maliliit na bulate. Kaya nilang pumasok sa butas ng ating balat. Ang mga ugat sa balat ang puntirya ng mga bulate. May iwan ang buntot sa ibabaw habang pumapasok sila. Pagkatapos ng 7 araw, sasama sa dugo ang bulate. Pupunta sa baga, sa puso, hanggang umabot sa atay. Dito maninirahan ng bulate. Dito sila lalaki at magpaparami. Araw-araw manganganak ang bulate ng 3,000 itlog. Babarhan ito ang mga ugat sa atay hanggang sa ito'y mamaga. Pwede rin itong umabot sa utak. Ang ibang itlog naman ay mapupunta sa bituka at sasama sa dumi ng tao. Kapag dumumi sa tubig ang taong may schistosomiasis, kasama sa kanyang dumi ang mga itlog ng bulate. Sasama sa agos hanggang saan man umabot ang tubig.
Sa loob ng suso, patuloy na magpaparami ang mga bulate. Kapag husto na ang edad, lalabas sila para maghanap ng bagong mabibiktima. Maghahanap ng balat na mapapasukan ng katawang pamamahayan para magparami ng walang katapusan. Pero tila imposible ito sa Barangay Basa. Marami sa mga bahay rito walang sariling palikuran. Kung ma-imagine mo na may isang bata na libo-libo or minsan milyon-milyong itlog ang lumalabas sa kanya, pagdumi niya, ganito ka grabe ang pagdumi na ang karumihan ng kapaligiran. Pero para matigil talaga ang transmission na ito, kailangan, bukod sa gamutan, kailangan mayroong environmental sanitation. Yung pagkakaroon lamang ng sanitary toilet na gumagana, kung saan ang dumi ay isolated, no, from the rest of the environment. Kasi dumi yan. Dumi. Dumi ng tao. Kaya nga ang tawag dumi eh. No, so ang dumi, dala-dala niya kasama ang mga itlog ng bulate. Ayon sa DOH, isa sa bawat 3 bahay sa Pilipinas o 5.6 milyon na tahanan ang walang sariling palikuran. Sinasabing buhay raw ang dala ng tubig. Pero sa kaso ng mga taga rito, tubig din ang nagdadala ng sakit. Dito kayo naglalaba araw-araw? Bakit po? Ha? Walang ibang tubig dito. Walang ibang tubig. Eh pero di ba may sakit daw yung kanal? Oo, pero kahit maraming sisto, pero problema naman kasi walang tubig. Ito na lang, walang maraming sisto. Eh di ikaw may sisto ka? Siguro meron. Hindi pa ako nakainom ng gamot pa sa sisto. Sa labahan ko nakilala si Malu Bandera. Kinukusot niya para maging malinis ang damit. Pero tubig na may bulate ng schistosomiasis ang gamit. Habang naglalaba siya, sarap na sarap naman sa kanilang swimming pool ang kanyang mga anak. Ang tubig na ito ang sentro ng buhay sa Barangay Basa. Sa tubig na ito nagsisimula ang kanilang araw. Dito rin nagtatapos para sa marami. Ilan po ang anak ninyo? 10, 6 na lang ang nabilin. Ang buhay. Yung 4 namatay. Ilan sa inyo, pamilya, ang may schistosomiasis? Lahat kami. Ang bunsong Bandera lang, 4 na buwan nilang sanggol, ang katangi-tangi nilang anak na walang schistosomiasis. Si Malu mismo, suki rin ng bulate. Una ang mga bata, pagkatapos ako. Paano ito muna kuha? Doon sa ano? Doon sa kanal. Sa kanal. Noong nakaraang taon, namatay sa bulate ang babae nilang anak. Masakit, pero tanggap na raw nila. Dito kasi, normal nang may pumapanaw dahil sa bulate. Sa bayan ng Trento pa lang, 30,000 na ang may schisto. At sa buong Pilipinas, 2.5 million ang biktima ng bulating ito. Yun ang problema namin dito kasi kung kahit uminom na kami ng gamot sa sisto, pagkatapos namin inom ng gamot, pabalik-balik lang gihapon sa sa kanal, mayroong sisto lang gihapon. So, paano po kayo gagaling yan? Wala. Eh, ang gamot? Ang gamot, wala rin. Meron ding mga pag-iisip or misconception ng mga Pilipino, lalo na sa rural areas, na talagang pagbata binubulate. Yun yung inaalis natin ngayon. Na ang lahat ng mga bata dapat free from worm. Kasi it affects their physical growth, it affects the mental development, and it affects the cognitive function.
Sa hangaring tuklasin ang pinagmumula ng bulate, sinundan namin ang dulo ng kanal na kanilang pinagliliguan. Sa isang sapa kami dinala ng aming pagtuklas. Mangunguha tayo ngayon ng mga specimen ng mga snails na nakatira dun sa mga stagnant water dito sa Agusan. Yung mga snails na yon, doon yun yung pinamamahayan ng mga itlog ng mga bulating schistosomiasis. Siyempre, kailangan nating maghanda, baka mamaya mapasukan tayo nung larva ng schistosomiasis kasi nakaka-penetrate sila sa pores ng mga tao. Kaya kailangan natin mag-boots kung tayo ilulusong. Right. Malamig, maputik at halos di nasisinaga ng araw ang lugar. Ayon kay Dr. Salvatierra, ito ang breeding ground ng mga maliliit na suso na may lamang itlog ng bulate. Ito pong mga snails na nakuha natin, ang liliit. Ganito lang ba talaga kalaki? Ganyan lang talaga. Tapos sa loob ng bawat isang maliit na snail na ito, Millions of cercaria po yung lalabas sa kanila. may millions ng eggs na nandito? Hindi, cercaria, yung effective stage ng schistosomiasis. Yung parang larva nila, yung parang kitikiti nila, nandito sa loob. Wala pang 5 minuto, halos 50 na ang nakuha kong suso. In less than 1 hour, 1,000 yung nakukuha namin. 1,000 plus yung pinakuha ko yung mga bata dito. You could just imagine na dito sa tubig na to, madami talaga. So sir, wala namang naliligong bata dito sa lugar na to. Pero ito yung breeding area nila. So, tapos, paano ito mapupunta sa mga tao? So during rainy season, magpa-flood ang area na ito. So yun ang dahilan. Magpa-flood ito, tapos pupunta sa mga kabahayan. Diyos ko. Mabilis dumami ang mga schistong suso. Kada taon, 40 suso ang ipinapanganak ng bawat isa. Kung may 1 milyong itlog ng bulate sa kada isang suso, sa loob lamang ng 1 taon, mahigit 40 milyon ang bulating isisilang sa sapang ito. Ang naisip na solusyon ng gobyerno, bigyan ng alternatibong paliguan ang mga tao. So isa dun sa mga solusyon na nakiisip ng barangay para hindi na maligo doon sa kanal yung mga bata ay bigyan ng tubig, yung bomba or pump yung mga tao para may iba silang source of water. So pupuntahan natin yung isa sa mga pump na binigay dun sa mga tao. Naisan po yung bomba dito? Pero nang marating ko ang naturang poso, ito ang tumambad sa akin. Sira na. Gasket kasi ang kulang niyan eh. Hindi, sira na kasi dyan yung sa ilalim. Nagpagawa na ang lokal na pamahalaan ng patubig para lagyan ng gripo ang bawat kabahayan. Pero hanggang ngayon, di pa ito natatapos. Sa ngayon, walang magawa ang mga tao, kundi ang magtiis sa makamandag na tubig. Habang naliligo sa kanal ang mga anak ni Malu Bandera, ang asawa naman niyang si Henry, lumarga patungo sa kabilang ibayo. Araw-araw bumabiyahe si Mang Henry ng ilang kilometro para lamang makapag-igib ng malinis na tubig para sa kanilang bunso. Nakatira dito, walang sisto. Walang sisto, merong iba. Dito naman sila eh. Yung iba, yung nakaliligo, meron dyan pa iba yung nakaliligo doon sa kanal. 14 pesos ang gastos kada igib. 1 galon lang ang kaya ng arawan niyang kita. Sapat lang pang inom, kasya lang sa isang sanggol. Yung dahon, tay? Yung herbal, depensa yung mga... Depensa sa ubo. Wala. Kung safeguard, wala. Paestindahan. Maingat ang mag-asawa sa pag-aalaga sa kanilang bunso. Ayaw nila siyang madapuan ng sakit. Buong pamilya nila may schisto. Hangad ng mag-asawa, kahit isa man lang sa kanila, maisalba.
Ang huling bata na wala pang sisto, ang tanging binhi na wala pang bahid. Ngayong year, wala kami talaga supply. Ngayong taon, wala. Wala talaga yung supply kasi naubos na po. Naubos na. Ito ang praziquantel, ang gamot sa schistosomiasis. Sa ibang bansa lang ito nabibili. South Korea pa. Gaano karami yung stock ninyo nung dumating ka? 15 canister. Sa aking time, wala akong na parang na-receive na gamot. Kung sa bulating lupa may pampurga, ang bulate sa schistosomiasis pinapatay sa loob ng katawan. 4 na tableta nito ang kailangan inumin bago pa lumala at manganak ang bulate. Kapag di kasi naagapan, permanenteng lamat na ang iiwan ng schisto. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ay, hindi makarinig? Pangalan Dili ka na. Nawalan siya sa Normal na siya sa utak. Nawalan ng... Hindi siya pag-isip. Nawalan ng pag-iisip? 16 years old si Flory Paz nang dapuan siya ng schistosomiasis. Bagamat naghanap sila ng gamot para sa kanya, wala na raw supply sa health center. Pagkatapos, nagkaganito na? Ano po una nangyari? Ganito na. Hindi na makagalaw? Oo. Hindi ito magalaw? Hindi. Ganyan lang. Mas matigas na? Matigas na. Isang masayahin at matalinong bata noon si Flory Paz. Ngayoy paralisado ang kaliwang braso, ang utak animoy bumalik sa pagkabata. Hindi pa matiyak kung schisto nga ba ang may kagagawan nito, pero sa pag-aaral ng mga eksperto, posibleng umakyat sa utak ang itlog ng bulating schisto. Sa Davao at Agusan, maraming kwento na ang mga pasyente na nakita ang mayroong mukhang tumor sa utak, pagbukas ng siruhano, yung pala itlog ng schisto nasa utak. Kapag umabot sa utak ang mga itlog ng bulate, unti-unti nitong sisirain at pamamagain ang mga ugat hanggang tuluyang masira. Nabagdadaan siya sa sakit. Wala naman ni ko pera para labasan sa Davao. Ano ba dapat ang pangarap niya? Gusto unta na siya mag-midwife. Pero nakakaisip pa ata, naintindihan niya tayo. Naintindihan mo ko, Flory Paz? Ha? Naintindihan mo ko? Inom ka ng gamot? Alam kong naiintindihan ako ni Flory Paz. Hindi lang niya magawang gumalaw at magsalita dahil pinamahayan na ng mga bulate ang kanyang katawan. 1906 pa nang madiskubre ang schistosomiasis sa Pilipinas. 100 taon na nating nilalabanan ang bulating ito, hindi pa rin tayo nananalo. 1961, nagkaroon ng programa para burahin sa mapa ang mga bulate. Nagbigay taon-taon ng gamot na praziquantel ang Japan. Sa loob ng matagal na panahon, umasa tayo sa donasyon. Pero noong 2005, itinigil ng Japan ang donasyon. Natigil din ang panggagamot sa mga tao. Sa munisipyo ng Trento, halos magmakaawa ang mayor na bigyan sila ng gamot. Pero wala na raw dumarating mula sa DOH. Nung nagpunta ako doon sa Barangay Basa, nung nagsabi ako na may nagdating na isang canister na tambal ng sisto, alam mo, palakpakan sila lahat. Wow, ganun sila. So, na-feel ko na kawawa yung mga tao. Naghintay talaga sila sa medicine. May gamot na available, pero kukunin yan sa labas, sa nasod. Hindi yan dito sa Pilipinas. Siyempre, saan kami kukuha? Hindi namin alam kung... Kasi nanghanap kami, wala kang mahanapan dito. So, ang kailangan talaga from the national health, sila mag-provide. So, imagine mo, since 1961, mayroon na siyang program. Ayon naman sa DOH, naglaan na raw sila ng 23 million pesos para bumili ng praziquantel. In 2006, the Department of Health, using its own money, tried to procure praziquantel. So, kaya nung 2006, medyo na-delay yung procurement. Oo. Kaya siguro nung pumunta ka noon, walang gamot sa field. Pero ngayon, as early as February, may dumating kaming galing ng WHO. Actually, meron na sa Agusan by this time. Kasi yung February delivery namin, doon na namin pinadala sa
Caraga to cover Agusan, Surigao. Ayon sa mga taga Trento, may gamot ngang dumating, pero isang bote lang. Itong isang canister na to, mga ilang tao lang ang masiservisyohan. 150 people. Eh, gaano po ba karami ang may shisto dito? So around 30,000. Nangako ang DOH na sa taong 2007, ipaprioritize na nila sa budget ang gamot kontra bulate. Ito po yung tinatawag namin na Oriental Herbal Nutrients po. Habang wala pang gamot, nag-isip ng sarili nilang solusyon ang mga residente ng Trento. Ito ang ginagamit ng mga magsasaka rito pampatay ng malalaking kuhol at iba pang peste. Gawa sa luya, sili at halamang panyawan, wala raw itong kemikal. Ito yung tabako, yung isa. Yung isa Yung parang dahon. Yung panyawan. Ano yung panyawan? Yung vines po yan, isang uri ng halaman po. Okay, so ito luya ito. Tapos ito yung tabako. So bukod dito, ano pa po yung nilalagay ninyo? Ito po, nilalagay niyo po ba ito? Ito. Ano to? Itong Ano to, Doc? Mallorca. Gin ito? Isang gin. Ito yung gin. Tapos ano po ito? Beer. Beer, kahit anong uri ng beer. Ito yung beer. Ah! Pang ano to? Para saan? Para yung sa fermentation process. Ah, para mag-ferment siya. So kung kaya patayin niya yung suso na malalaki, so mas madali niya patayin yung maliliit. At nang subukan sa laboratorio, isang patak, patay ang maliliit na susong nagdadala ng bulating shisto. Pero di pa masimula ng mga taga-Trento ang imbensyong ito. Naghihintay pa raw sila ng clearance sa DENR na talagang hindi ito nakakasira sa kalikasan. Samantala, habang wala pang gamot at habang hinahayaan nating mabuhay sa sariling dumi ang mga tao, palakas ng palakas ang mga alaga. Ang bulate, isang index yan ng underdevelopment. No? So hanggat tayo ay underdeveloped at ang mga komunidad na ito ay poor, expect na ang mga sakit dulot ng mga bulate ay nandyan pa. Tandaan mo, people, parasites, poverty, 3P, magkakasama yan. These are diseases of the poor. Ang mga sinaunang sibilisasyon ay nagsimula sa gilid ng tubig. Kung saan may tubig, umusbong ang buhay. Pero hanggat patuloy nating binabaliwala ang ating mga tubigan, meron at merong sakit itong ibabalik. Ako po si Cara David at ito ang Eyewitness.